Usap tayo. Super Kwentuhan with Mark and Susan. Ayan, makakausap naman natin ngayon ay si Dr. Gerald Abergos. Yes. Isa po siyang sociologist. Ayan. Of course. Doc Abergos, good morning. Good Magandang morning, umaga. Doc. Hi, good morning, Tita Susan, Kuya Mark, magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood. So yung pinag-uusapan namin, mas yung iba daw, mas maganda daw na single ka na lang kaysa nasa isang relasyon. Ano ba ang tingin mo dyan, Doc Abergos? Single kaysa nasa isang relasyon. So, i-ano muna natin, no? Define muna natin. Single means talagang hindi niya gustong magkaroon ng boyfriend o girlfriend or relationship towards, okay? Bakit nga ba ngayon na nag-iisip ang mga tao na single na lang ba ako or I would have a relationship? Kasi unang-una nakita rin kasi ng mga marrying people of the marrying age ngayon na medyo mabigat pala ang pagkakaroon ng isang family. Medyo mabigat pala yung pagbuo ng isang pamilya. Kaya medyo napapag-isip din sila. Now, kasama rin dito yung tumataas kasi ang mundo kasi natin lumaki because of social media, because of ang access natin sa mundo, because the World Wide Web also, the internet, nakita natin na dati myopic lang ang isip ng ating kultura na ito lang ang pangarap ko, ito yung gusto ko mangyari. Ngayon, because of the access to social media and the internet in general, nakita there's so much I can do, there's so much I want to do, na if I would have a family and relationship, mukha yatang mapipigilan yung gusto ko. Mukha yatang mahihinto yung momentum ko sa mga pangarap ko. Oo nga, kasi sabi ko nga noon, 'di ba parang siguro yung nauna sa ating henerasyon o hanggang henerasyon natin dati, 'di ba sabi Simple buhay. parang ang simpleng masayang buhay ay mag-aral, magtapos, mag-asawa, Trabaho. magkaanak. Ay, hindi ba ganyan? Parang then you are a complete person. Parang ganyan ganyan lang noon. Yes. Pero sa sinasabi nga ni Dr. Abergos, at siguro kaya rin ang trend, maraming gusto single sila. Kasi ngayon nakikita na nila maraming kwento ng buhay single na masasaya. Gala ng gala, nakakabili ng mga gusto nilang bagay. Forma ng forma. Forma ng forma. So ngayon may ideya ka nang bumabasag sa nakasanayan mong pagbubuhay pamilya Dati lang. kasi Alam talagang mo. pagsusundan mo ng buhay Yes. nun, di ba, Doc? Parang pinanganak ka, nag-aral ka, magtrabaho ka, Ganun mag-asawa lang. ka na. Okay ka na. Okay ka na, Papalakpakan diba? ka na ng parents Parang mo noon. Isa ka ng, parang yung biyahe ng abroad, yung pagpunta sa ibang bansa, wala sa plano. pangmayaman lang eh. Wala sa plano. Parang dati, di ba, Doc? Yung simple-simple Yeah, buhay natin. Ganun lang before and kasi nung panahon natin, yung itong mga age group natin, nakikita kasi natin na ang relationship ay katulong, kasama, katuwang. Na yung pangarap ko, yung what I want to do, pinag-uusapan yan na tayo tulungan tayo para makamit yun. Eventually, pag ganun kasi, it's a relationship. It's always a give and take. May isang magpaparaya ng kanyang mga kagustuhan sa buhay. Yes. May isang pupush niya. At ano rin naman yun, vice versa rin naman yun. Pag panahon niya naman, siya naman ang tutulungan ko. But apparently, because of the fast-paced world that we have, the new generation would want to do things on their own. Na kaya ko naman to hindi ko kailangan ng suporta ng iba or ng approval ng iba para gawin ko itong mga bagay nito. Kaya they stay single. Oo nga. Mas pinipi. Ang dami kasi yung nga totoo yun yung dahil nga ang lawak ng natin ngayon Parang kahit nga hindi ka nakakarating sa ibang bansa dahil lang dito sa mga social media na to, feeling mo nakarating ka na. So parang ang lawak nung opportunity, yung mga ganun, di ba, na pagka ikaw ay may karelasyon, i-consider mo lagi yung karelasyon mo ano man yan, girlfriend, boyfriend man yan, asawa man yan, di ba? Kailangan lagi mo siyang i-consider sa anumang gagawin mo sa buhay, lalo na yung mga major decision. Parang tingin tuloy sa pag-aasawa, abala sa pangarap. Di ba? Parang gano'n na. Let us also take into consideration na yung pangangarap sa buhay ay maaga. Maagang nangangarap ang ating new generation ngayon. Hindi naman sinasabi natin na late na tayong mangarap doon, pero yung kung kailan sila nabuo yung bilang isang individual, yung fulfilled na sila, yung fulfillment nila, it seems that
maaga nilang tinutupad yung fulfillment na yon. Sa atin kasi, di ba Kuya Mark, tama yung sabi mo, di ba yung mag-aral ng mabuti, makahanap ng magandang trabaho, hopefully may partner in life na suportahan ka, and then that's it eh. Kumbaga, napaka-delayed nung what's in it for me, ano yung para sa akin, yung me time. Practically yung me time mo is together with a partner. Pero right now, because of the fast-paced generation, they want to our culture wants to take it all ng mabilisan. Ika nga, lumalabas na naman yung mga terms kayo na mga YOLO, yung mga you live only once. Kaya galingan mo na, mo na agad, agad. Strike first, strike hard, mga ganun, di ba? Ano talaga yung doon sa nakikita natin ngayon, siguro sa talaga nakakaapekto kung bakit ngayon mas pinipili ng iba na wag na lang munang makapagrelasyon, ang sarili ko na lang iintindihin ko. Kung meron man silang paglalaanan ng oras nila o resources nila, kung may pera, pamilya na lang nila. At kalimitan naman, hindi na doon sa gala. Kumbaga, kino-compute pa lang nila kung paanong gastos ng may pamilya, may anak, magkano bago yan makapag-college. Siguro minsan ganun lang. Magdidesisyon na lang sila na kagaya nung aming kanina in-interview yung bata. Ganun na iniisip niya, hindi naman ako financially stable pa. Ayoko niya, no? Kaso nag-enjoy sa pagiging single. Ay di bakit ka pa aalis sa comfort zone na yan? Hindi ba Dr. Gerald? That's true. Hindi rin naman natin sila masisisi na bakit ganun ang kanilang outlook sa buhay. Kasi nakita nila yun habang lumalaki sila. Nakita nila in their own families, nakita nila sa families ng mga kaibigan nila, and very very open na kasi ang usapin sa pamilya. Dati kasi very conservative tayo when it comes to family. Sometimes hindi natin kinukwento yung affairs ng family natin, yung paano ginagawa natin, anong plano sa buhay. Ngayon, very open. Yung the family affair, binabanggit ng bawat isa. Sa kailang mga normal, everyday conversations sila, kasamang usapang family. So nawawala na ba yung sa unang henerasyon na mga hirit na, anak, ba't hindi ka pa mag-aasawa? Baka malipasan ka, sinong mag-aalaga sa iyo? Yan, normal mong maririnig yan sa mga naunang henerasyon na buhay pa ngayon syempre. Pero ganyan ang hirit. Sa tingin mo, nagbago yung ganyang sa mga Gen Z, millennial, hindi na nila concern yan, anong mag-aalaga sa akin? Kaya kong magtabi ng pera pang alaga sa sarili ko pagtanda ko. Ganon. I am very, very sure na mga Gen Z natin at mga millennials ngayon nakakarinig pa rin ng gano'ng klaseng comment sa mga magulang. Kasi tayo na, yung mga magulang na yun tayo na yung nagsasabi sa kanila I'm a professor. I'm with students na malapit na graduate at the right age na supposed to be of getting married. Pag tatanungin natin yun, wala talagang unahin muna na yung pangarap nila. It doesn't mean it doesn't mean they don't want to have relationships. No. But relationships would come in later. Late na yun. Pag buong-buo na sila, doon lang. Kasi natanong, kailan ba tayo mabubuo? Kailan ba natin masasabi na I'm fulfilled, na I lived my life, and siguro I need to have a someone to talk about it and someone to live my life with. Doon, kailan dadating yun? Kaya single na matagal. Sabi nitong sa nag-text sa atin, yung anak daw niya dati attached pati sa pamilya ng boyfriend niya. Ngayon, naranasan niya mamuhay mag-isa sa Japan. Hala! May mga deklarasyon na siya ng ayaw ng magpamilya ng sarili niya. Ayaw na rin umuwi dito. Masaya na daw siya doon. Nakatikim ng saya ng single. Oo. Nakatikim ng ganung buhay. Naku, ay tapos. Na-set aside na yung plano na magpamilya. Kita natin dito is yung self-sufficiency na yung ating mga working class people right now, when it comes to income actually is good. Medyo malaki, maayos, may pang lifestyle na nga, kaya nga nakakapag-isip na mag-travel, magsarili kasi limited lang yung nakakapag-isip na kailangan ko ng somebody para combine yung ipon namin para matulungan namin isa't isa and magawa namin yung gusto namin sa buhay habang hindi pa kami kinakasal. Ngayon kasi, it seems that our working class right now, medyo fulfilling na ang kanilang income. I'm not saying na
sapat ha, it's always hindi sapat. Pero kaya na makapag-set aside ng mga things that I can do while I also am helping my family. Things what I can do while I also have ipon. So, lumalabas na hindi ko that much kailangan ng somebody na makapag-share kami ng ipon together para we can, cheaper pag magkasama kayo eh. Ngayon hindi, para yatang mas magastos pag magkasama kayo. Oo na, syempre talaga pag magkasama medyo talaga iba yung gastos sa solo mo lang at may kasama ka talagang. Ay nako, anyway, Dr. Gerald, dami nakikibahagi sa atin at parang parang ayun nga, dumadami na talaga yung parang mas gusto nila na single sila. Talaga. Salamat, Dr. Sige, Gerald. kung saan kayo masaya. Kung saan kayo masaya, kayo naman na nakakaalam yun eh, di ba? nakakapinsala, Magpasaya sa inyo. Dr. Gerald de Burgos. Ha, Doc? Basta huwag na nakalimutan na sa ating pagtanda, dapat tulungan din nating ingatan ang ating mga sarili para hindi rin tayo magpahirap sa ibang tao. Kung if you want to stay single. Oo nga. Salamat. Mag-ipon ka ng pera pang Yan. single forever. Dr. Gerald de Thank you. Burgos, sa po siyang sociology. Salamat. Okay, tanggap na. Report ba to? Okay muna. Ito